For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Ang puso sa likod ng kulang. Sa isang baryong tila nalimutan na ng panahon, kung saan ang hamog ay laging bumabalot sa umaga at ang gabi ay may dalang misteryo, namumuhay ang isang lalaking hinahangaan ng lahat, si Elias. Matikas, gwapo, tahimik. Ngunit higit sa lahat, may pusong handang magsakripisyo para sa iba. Bilang isang albularyo, kilala siya sa buong lalawigan. Maraming napagaling, maraming nailigtas. Sa bawat dasal na kanyang binibigkas, tila ba may liwanag na bumabalot sa paligid. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na tindig, may isang sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Isang pangalang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Maria Rosa. Noon, bago pa siya maging kilalang albularyo, si Elias ay isang simpleng binata lamang. At sa kanyang mundo, may isang dalagang nagbibigay kulay sa bawat araw, si Maria Rosa. Si Maria Rosa ay hindi lamang maganda. Siya ay matapang, mausisa, at may kakaibang koneksyon sa mundo ng espiritu. Sila ay sabay na natuto, sabay na nangarap. Elias, minsang sabi ni Maria Rosa, habang sila'y nakaupo sa ilalim ng punong mangga, paano kung dumating ang araw na kailangan nating pumili? Kapangyarihan o puso? Ngumiti si Elias noon, hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi ko kailangang pumili. Ikaw ang pipiliin ko. Palagi. Ngunit ang pangakong iyon ay hindi niya natupad. Isang trahedya ang nagbago sa lahat. Isang bata ang namatay sa baryo, at si Maria Rosa ang itinuro ng lahat na may sala. Tinawag siyang mangkukulam, isinumpa, itinaboy. At si Elias, nanahimik. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumaban. Pinili niyang protektahan ang sarili kaysa ipagtanggol ang babaeng mahal niya. At sa gabing iyon, tuluyang nawala si Maria Rosa. Kasama ang kanyang puso. Lumipas ang maraming taon. At bumalik si Maria Rosa. Ngunit hindi na bilang ang dalagang minahal niya, kundi bilang pinakamalakas na mangbabarang na kinatatakutan ng lahat. Elias, tulungan mo kami, iyak ng isang ina habang yakap ang kanyang anak na nanginginig sa lagnat. Ngunit alam ni Elias, hindi ito simpleng sakit. Ito ay kulam. At iisa lang ang may kayang gumawa nito. Sa bawat sigaw ng baryo, sa bawat luha ng mga inosente, unti-unting bumibigat ang dibdib ni Elias. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit nagkaganito si Maria Rosa. Kasalanan ko ito, bulong niya sa hangin. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, tinahak ni Elias ang madilim na kabubatan, ang lugar kung saan sinasabing naghahari si Maria Rosa. Bawat hakbang niya ay puno ng alaala, tawanan, pangako, at pagkakanulo. Hanggang sa marating niya ang isang kapatagan na puno ng itim na rosas. At doon, nakita niya siya. Si Maria Rosa. Mas maganda ngunit mas malamig. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na matagal nang nasusunog sa galit. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Elias. Ang puso niya ay tila dudurog sa bawat segundo. Miss na kita, mahina niyang sabi. Napatawa si Maria Rosa, ngunit ang tawang iyon ay puno ng sakit. Miss mo ako. Ngayon? Pagkatapos mo akong pabayaan mamatay sa mata ng lahat. Napayuko si Elias. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Patawad, iyon lang ang kanyang nasabi. Isang salitang huli na. Alam mo ba kung anong pakiramdam, Elias? Umiiyak na sigaw ni Maria Rosa. Yung tinatawag kang halimaw kahit wala kang kasalanan. Yung taong inaasahan mong magtatanggol sa'yo, siya pa ang unang nawala. Unti-unting bumagsak ang kanyang luha, ngunit kasabay nito ay ang pag-ikot ng hangin, ang pagdilim ng paligid. Galit. Sakit. Pagkawasak. Pinatay nila ang puso ko, Elias, bulong niya. At ikaw ang unang sumaksak. Tumigil ang mundo ni Elias. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, nanginginig niyang sabi, pipiliin kitang ipaglaban. Pipiliin kitang hindi iwan.
Pero hindi mo ginawa, sigaw ni Maria Rosa. At doon nagsimula ang kanilang laban. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Ang bawat dasal ni Elias ay tila sigaw ng pagsisisi. Ang bawat sumpa ni Maria Rosa ay puno ng sakit na hindi niya mailabas. Ngunit sa gitna ng kanilang labanan, hindi galit ang nangingibabaw, kundi pagmamahal na pilit nilang tinatago. Isang sandali, tinamaan si Elias ng isang malakas na kulam. Bumagsak siya sa lupa, duguan, ng hihina. Lumaban ka, sigaw ni Maria Rosa, nanginginig ang boses. Ipaglaban mo ang sarili mo. Ngunit ngumiti lang si Elias, kahit hirap na hirap. Hindi na, mahina niyang sabi. Pagod na akong labanan ka eh. Bakit? Umiiyak na si Maria Rosa. Dahil mahal pa rin kita. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mundo. At sa unang pagkakataon, nayanig ang puso ni Maria Rosa. Lumapit siya kay Elias, nanginginig ang mga kamay. Bakit mo pa sinasabi yan, bulong niya? Dahil totoo, mahina niyang sagot. Kahit naging halimaw ka, ikaw pa rin yung babaeng minahal ko, at minamahal ko pa rin. Pumatak ang luha ni Maria Rosa sa mukha ni Elias. At doon, tuluyang nabasag ang pader sa kanyang puso. Pagod na rin ako, umiiyak niyang sabi. Pagod na akong magpanggap na hindi na kita mahal. Niyakap niya si Elias, mahigpit, parang ayaw na niyang bumitaw. Patawad, sabay nilang bulong. At sa yakap na yon, unti-unting nawala ang dilim. Ang mga uwak ay nagsiwian. Ang hangin ay kumalma. Ang gabi ay naging tahimik. At ang pusong matagal nang nasira ay muling natutong tumibok. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na si Maria Rosa ang kinatatakutang mangbabarang, kundi isang babaeng muling natutong magmahal. At si Elias, hindi na lamang isang albularyo, kundi isang lalaking handang itama ang kanyang pagkakamali. Magkasama nilang hinarap ang mundo, ang paghusga ng baryo, ang mga multo ng nakaraan. Hindi naging madali. Ngunit sa bawat araw, pinipili nila ang isa't isa. At sa ilalim ng parehong punong mangga kung saan nagsimula ang lahat, muling nagtagpo ang kanilang mga kamay. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, mahina niyang sabi. Ngumiti si Elias, pinunasan ang kanyang luha. Hindi ko nasasayangin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig, hindi nawawala. Naliligaw lang. At kapag natagpuan muli, mas matatag, mas totoo, mas masakit pero mas maganda. At sa kanilang kwento, ang kulam ay natalo ng pagmamahal na hindi kailanman namatay.